Hi guys, and welcome back for another video. For today's video is kwento muna namin sa inyo kung ano yung mga realization namin and ano ba yung mga nagustuhan namin at hindi nagustuhan after living here in Baguio City for more than a year na. If interested kayo, madala na kaming mag-upload ng video sa YouTube. So, kung mga daily vlogs, follow nyo na lang kami sa Facebook or TikTok. The Olego Fam lahat yun. Lalagay ko na lang dyan. Pero doon kami nag-a-update lagi sa mga buhay-buhay namin dito sa Baguio City. O sa mga restaurant recommendation, ganyan, mga pinupuntahan namin dito, resorts. Kung bago ka sa aming channel, September 2021, medyo patapos pa na yung pandemic noon. Nag-move kami dito from Manila to Baguio City. So yun, kung gusto nyo mapanood yung journey namin yun, meron kaming playlist dyan ng Living in Baguio vlog. So you can watch it there. Siguro first in our list is isa sa mga nagustuhan namin yung good public medical services, which is, alam niyo naman na dito ko na pinanganak si Elias. Ayan, ang laki na ng baby boy na ito. At nanganak pala ako sa Baguio General Hospital. And so far, so good. Okay yung experience ko dun. Even na public hospital siya. Naging okay experience ko dun. So, meron din akong video doon ng parang experience ko ng panganganak sa Baguio General Hospital. If ever interested kayo and gusto nyo ring malaman. Pangalawa, sa list namin is yung very flexible talaga yung cost of living. Actually, very city na rin talaga yung Baguio City. Kung gusto mong gumastos-gastos, mag-mall-mall, main sa mga restaurant, may enjoy mo talaga yung city. Napakadaming kayang i-offer ng city dito. Pero if ever na parang tight budget kayo or hindi ganoong ka-splurge, you want to save up, okay na okay pa rin talaga. May options pa rin talaga na makatipid dito sa Baguio City. Bumibili lang kami ng food namin. Yung sa mga mga nagtitinda lang din around our neighborhood. And very affordable siya for us. Very flexible siya kapag medyo limited yung budget mo. Makakaikot ka pa rin, makakapasyal ka pa rin sa mga park. So, pangatlo is, impluwensyahan din talaga kami to be a law-abiding citizen. Ayan. So, wala nang lumipat kami dito sa Baguio City. Naging conscious kami sa, for example, sa road, to follow yung mga rules and regulation dito sa city. And kasi nakikita rin namin yung mga locals dito, talagang nagpa-follow sila. Kahit sa pagtawid sa kalsada, follow talaga yung pedestrian, tsaka yung traffic lights, ayun. Kasi aminin naman natin sa Manila, medyo pasaway, diba? Hindi tumatawid sa tamang daanan, ganyan. So, maganda rin yung experience for us kasi lalo na si Yayang and si Elias, gusto namin na makidito. Gusto namin na makita nila sa paligid nila kung paano na-follow yung buong community sa mga law and city ordinances. So, yun, para kapag kahit saan sila pumunta, they would prefer na i-follow yung mga law para maging law-abiding citizen sila. So, ganun lang din. Yung isa sa mga nagustuhan namin. Fourth on our list is yung outdoor lifestyle nga dito, guys. Katulad nito, nandito kami sa park. Diba, naglalaro lang ng dayami yung mga bata. And very simple lang. Napaka-slow living. You're in the moment talaga na feel mo yung sikat ng araw. Nakita mo yung nafe-feel mo yung hangin, nafe-feel mo yung naririnig mo yung chirping of birds, at nafe-feel mo rin yung mga hinahagis ni Ayang ng dayami. So, ayun, ang sarap lang kasi 'di ba? Lately, parang sobrang bilis talaga ng buhay sa city. Tapos, lately talaga, because of social media and mga technology, ang bilis talaga ng pace ng buhay. And living here in Baguio City, parang it grounds us, parang it make us grounded to yung kung gaano kasimple yung buhay and to be content doon sa mga simple things in life. Actually, lately, naging habit na namin yung paglalakad sa Burnham Park. Tapos yung ganito, binubuhay namin yung pagpunta sa park kaysa sa mga magpunta kami sa SM Baguio, yun. Pagpunta na kami na pag may kailangan ng bilhin, pero masusunod namin yung naglalakad sa session. Tapos, every after class ni Yayang, nagpupunta kami ng Burnham. Ako, gusto kong mag-recreational walk around the lake. So, ginagawa ko na rin siyang parang normal thing. Ang sarap-sarap na parang in the moment ka lang, titingin ka sa lake, titingnan mo yung mga tao, titingnan mo yung mga flowers, ayun. Sobrang saya sa feeling na makapag leisure walk
despite ng gaano ka-busy ang mundo ngayon at gaano ka-busy tayo as individuals. So anyway, even the mga restaurant, karamihan is outdoor setting. Yun nga, kasi di ba naman kailangan ng aircon. So, nag-enjoy kami kasi, as you know, outdoor people talaga kami, guys. Before we even got married, we really enjoyed the outdoors. And hopefully talaga, makabalik na tayo. And masama namin yung kids sa camping na 4 na kami. Kasi nakapag-camping na kami ng kasama si Yayang. And it was a very nice experience. So, gusto namin ulit kay Edes. Kaso hindi pa ako nakabili ng tent kasi nga 4 na kami. Hindi na kami kasya talaga. So, hopefully, this bare months, gusto kong mag-camp. Kasi ang sarap mag-camp dito pag malamig. Isa rin sa nagustuhan namin, of course, at gusto ng lahat ng turista, cold weather dito. Ayun. Lalo na ngayon, sobrang init sa Manila, guys. Ang laking factor talaga na ang sarap-sarap ng weather pa rin dito sa Baguio City. Although, kapag sa town, ngayong summer, parang napakainit or mainit na rin doon sa town. Kaya dito kami tumatambay-tambay sa Camp John Hay. Kasi ang dami pang pine trees dito. Hindi pa ganun ka-crowded and fresh pa talaga yung air. Kaya, I love the Baguio weather and ang sarap kumain kasi siguro nanaba na kami. And wala, talagang nakaka-relax ng utak yung ganitong weather and mountain weather. Ayun, isa sa mga nagustuhan talaga namin na natumira kami dito is yung peaceful night talaga. Of course, sa mga probinsya, lagi nyo makukuha yun, yung may kuliglig, ganyan. Tapos, ang tahimik talaga sa gabi. Kasi may city ordinance dito sa Baguio na bawal mag-video or loud music after 10 p.m. So, every night we get that very peaceful sleep night na maririnig mo pa yung mga nature sounds. So, isa yun sa mga nagustuhan talaga namin. And we love what we love living here in Baguio City after a year. Tapos, isa din is napakaliit lang ng city. Gusto namin yung fact na ilang kilometro lang as andun na lahat na kailangan mo, from hospital, from school ni Yayang, park, as in literal na yung bago, ahatid namin si Yayang sa school, tapos after school, maglalakad lang kami papuntang park, ganun lang siya, tas, or kakain kami, akit lang kami ng konti sa session, makakain na kami. So, mga hospital, andyan lang, din sa town, sobrang lapit lang, and hindi ka na masyado mapapagod mag-drive, or mag-walk, or mag-commute, parang everything is within your reach lang. Pero the city looks so big, kasi nga, may makikita kang landscape, makikita kang mga puno, it feels big, but it's really a small city na hindi siya gaano mahirap mag-go around, lalo na kapag may errands ka. What we also liked about this city is it's a very income generating city. Dahil nga tourism ang main income dito, nagkaroon din kami ng mga opportunity para kumita din. Si Daddy Ken, nagre-refer lang siya sa Facebook ng mga accommodation sa tourist. Talagang ang bilis kumita ng pera. So, hindi mo kagaano may stress na kailangan pumasok sa big corporate job. I mean, you can do a lot of business na geared towards sa tourism. So, yun din yung mga medyo pinaplano namin these days kung paano kami kikita or mag-establish ng mga businesses around ang ganda ng sunlight. Can we please appreciate yung sun? Yang Mr. Sun, Mr. Sun, Mr. Golden Sun. Medyo nakakaisip din kami na mag-iipon kami, and then hopefully magkaroon ng mga real estate, magkaroon ng sariling lodge, magkaroon ng sariling mga cafe or kainan. Napakadaming option para kumita dito sa city na to. So we're very excited to be entrepreneurs dito sa city na to, and hopefully matuloy yung mga plano natin. Hindi naman tayo nagmamadali. We're living in the moment and prioritizing yung mga kids. Pero I mean, we really feel na dito kami tatanda and dito kami tatagal mag-establish ng roots for our fam. Tapos, of course, yung isa sa mga pinaka-nagustuhan namin is yung slow living talaga. Yung talaga yung pinaperson namin sa buhay namin ngayon is to live more intentionally. So, dito sa Baguio City, even though we're achieving our dreams or nagpaplano kami for our future, parang the nature takes its course talaga. The nature has its own timing. Kaya, diba ako nandito ko sa park, I mean, you will enjoy the moment just looking at the sun. Isa yun sa talaga nagustuhan namin dito. And we love that kind of lifestyle talaga. And lastly, of course, we love that it's close to nature and
yung environment dito very okay pa talaga kung ikukumpara sa mga cities around the Philippines. Kasi city na tong Baguio City. You get the best of both worlds. Meron kang mga city services na closely, medyo pwede naman ang ilaban sa Metro Manila, yung mga kainan, mga establishments. Okay na rin naman, may mga gym dito. I mean, mabubuhay ka na talaga if you're a city person. Plus, you have the outdoor activities, you have very good natural environment pa. Konting alis mo lang sa Baguio City, going La Trinidad, going Mountain Province, andyan na yung sobrang gandang virgin nature pa, diba? So, marami ka pang adventure if you are a very outdoor person. So, if you're an outdoor person like us, talaga ma-enjoy mo tumira dito sa Baguio City. But of course, there are also cons. May mga konti kami naging adjustment, pero sa sobrang dami ng nagustuhan kasi namin living here, and we really feel that like this is the life that we really wanted to live. Yung close to nature and slow living, minimalism, yung what's essential lang, and prioritizing yung family time, and being in the moment, creating memories. Yun, angat yun, at mas matimbang yun sa amin. Pero syempre, reality lang, hindi naman to paraiso, diba? Although mukha siyang paradise talaga. Wala tayo sa paraiso, wala tayo sa perfect na world. Meron din kaming mga adjustments. So, isa siya, syempre siguro, number 1 na medyo malaking adjustment at hindi namin nagustuhan living here. Pero kami na nag-adapt, guys. So, yung holiday rush, peak season, na sobrang traffic, sobrang daming turista. But of course, you have to understand kasi this is a tourist city. So, yun nanggagaling yung income ng city. So, as part of the city na rin, we have to adjust dahil we get all these public service benefits because income generating yung tourism dito sa Baguio City. So, kapag holiday, hindi talaga kami masyado namamasyal. So, yun yung time na mag-stay at home kami, mag-chores kami, or household chores, or magpapahinga lang kami, mag-movie night sa bahay every holidays. And then, since work from home naman kami, hindi peak season, doon talaga kami namamasyal with the family, ayan, and kumakain sa labas, pupunta sa mall kapag weekdays. So, kami na talaga yung nag-adjust. Pero, alam mo yun, habang tumatagal, that became our reality, and we're okay with that. Kasi we have to understand din na this is a tourist city. Pero talagang, yung una, shocking talaga sa amin yung traffic and sobrang daming tourist, lalo na kapag peak season, especially Panagbenga. Diyos ko, hindi kami lumabas talaga ever nung Panagbenga. Second siguro is because we're living in a high altitude mountain. Hindi talaga namin masyado nagustuhan yung rainy and wet season, which is etong paparating na May, June, or June, July, August, September, yon. October na ulit, gaganda yung weather. So, mga June ba? Parang June ata start. Pero ngayon, medyo nag-uulan-ulan na rin. Ang aga nga ng ulan-ulan ngayon eh. Pero usually May pa yun. May, June, July, August, September. Kasi, grabe talaga. Nagkakasakit talaga kami, guys. Kasi nga, iba yung ulan, very wet yung feeling. Yung high humidity talaga. Syempre, nagkakaroon ng mga molds and everything. Iba rin talaga yung lamig, yung hamog. Kaya medyo madalas kami magkasakit. Although mga sipon-sipon lang naman, ubo-ubo. Katulad ngayon, medyo sinipon-sipon kami ubo-ubo kasi nga nag-uulan tsaka nag-iinit lately. Pero, syempre, nakaka-adjust tayo doon. Lagi lang ako may reading meds for the kids and sa amin. Especially, nag-stock up ako during the rainy season. Lastly, is yung gloomy weather. Ito na nga yun during ng wet season and pag maulan dito sa Baguio City. Nakakalungkot siya talaga, guys. Kung may mga videos or mga kayo napapanood na ang comment nila is parang nakakalungkot sa Baguio City. May mga moments na parang nakaka-depress or nakakalungkot. It's not because parang yung lugar, it's because of the weather. Kapag paminsan kasi, alam mo yung sobrang foggy, wala kang makita. Tapos dahil foggy, medyo dark yung paligid, tas malamig. Ayun, kailangan mag-adjust ka. So, yung bahay namin is napakalakas ng ilaw, mataas ang watts. Kasi kapag gloomy sa labas, nakalungkot siya talaga, in all fairness. So, kailangan gumawa ng creative ways para mag-adjust doon. Kami ginagawa namin, basta malalakas yung ilaw namin sa bahay.
Or, lalabas kami, i-feel namin yung gloomy weather. Magpo-food trip na lang kami. Pero totoo yan. Medyo nakakalungkot pa minsan yung gloomy weather dito. Pero kapag yung maganda yung weather, hindi maulan, tapos ang lamig, foggy, ayun, masaya-sayang lumabas. Masaya-sayang magpunta sa mga park, masaya-sayang kumain. Kaya nakita nyo, double chin na ako. Sarap kumain dito, guys. Anyway, yun lang, guys, for today's video. And babalik na kami to enjoy lang namin until sunset kami dito. Tapos magdi-dinner lang kami outside. Ganun lang. So, uwi na kami sa bahay. Mag-enjoy lang tong batang to sa paglalaro. At magkukwentuhan lang kami ni Daddy. So, ayun, paalam na, guys. And, see you again. Say bye-bye to them. Bye. See you again on our next video. Hopefully, hindi ko alam kung kailan yun. Pero follow nyo na lang kami sa Facebook. If ever gusto nyo regular, every other day ka ata kami nagmi-mini vlog doon. So, yun. See you. And thank you for watching. If hindi ka pa nakasubscribe and you want to follow our live here in Baguio City, you can click on the subscribe. Beep. Bye-bye na daw. Beep. Beep, beep, beep. Bye! Click on the subscribe button. Bye-bye! Bye-bye! Siguro comment down below na lang kayo. Video suggestion kayo sa amin. So, yun. Thank you very much. See you in our next one. Kung kailan man yun. Char. Bye! Ah? Ay, what's that? It's a stick. It's a stick? It's your magic stick? Yeah. Wow, what can you do with your magic stick? Can you show mo din sa kanila your magic stick? Where did you find your treasure? So fun. Wow! Are you having fun here? Yeah. In the forest? Yeah. You find new treasures. You find acorn. Can you find acorn? Naglalaro si Yaya. Nakakatawa yung mga ganitong outdoor play for kids. Sensory play kasi yan, guys. And ang dami talaga nila natututunan about their world around them, in nature. You're enjoying, ate? You love playing with the branch of the tree? What's that? Yeah. Branch of the tree? Yeah. Isa naman ito tantawa. Kanya-kanya kami na moment. Si Yayang naninibago talaga sa terrain. Wow! What's that? It's the ground. It's grass. How? Yes. You feel the ground? Sige pa, ayan pa, ranasan sa kanya yung ground. Wow! Whee! Sinipon. Ate! Ay sus, nag-enjoy naman si Elias. Wow! Go there. Kitang-kita yung Ang galing yung pick na. Ang kasama si Yaya. Kasama ka lagi si Yaya. Ayan na, tinan mo yung tsura ni Elias. Look, Elias exploring the grass. Wow! Wow! Yes! Turo pa yung laway eh, oh. Wow! Play, you throw it. Throw. Kaso kailangan may kalaro ka. Wow! Get mo yun, dali! Sige, go! Sige, kaya mo yan. Don't be afraid. Hindi na siya sanay sa trail. Nako-conscious na. Hindi na siya katulad dati na kahit. Tumatakbo pa kasi dati yung buhay. Throw to mama, dali. Throw. Throw. Give it to me. Throw mo. Throw mo yan. Wow! I will throw it to you. Get mo. Titignan ka ng aso. Throw to me. Wow! Get mo yan. Nakaka-relax talaga dito, guys. Kasi Yayang, hindi na siya gaanong sanay sa terrain. Kasi Yaya. tagal na namin hindi, puro playground kami. Trauma sa kanya. Yung ball lang ata yung alam pa niya eh.
Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ang cute. Hindi niya pa alam kung paano kagatin. Ay, yung gitna, no? Yung gitna. Sinundan niya lang. Again, in-intro. Nakipaglaro si Ayang dun sa dog. A few moments later. Open pink. Open your pink seat too. Ay, cookies. Nandito. Hindi yung focus mo. Orange green. Oo, ano niya tanungan mo? Ano pala yan? Wow! Ah, magagapang ka dyan. Sus naman! Cookie. This one, the black one is spicy, ha? Spicy chips yan. You want the not spicy chips? You want chips? No. Or you want cookies lang? Where are we at the park? Yeah. What are you eating? It's a cookie. You're eating cookie and chips. A few moments later. What's that? Gusto niya talaga yung mga dayami. Hindi, wala na siya masyadong natural play eh. Kaya dinala namin siya dito. That, it's a magic stick one. It's a Magic stick one! So lang, hindi ka paluin. So, ano, si Ellis nakatingin siya talaga dun sa ground. Enjoy ka, bebe? Mami, ayoko nakakulong. Ayoko na nakakulong, mami. Parang sa bag. There's the frisbee. You know the pink one? Where is it? la 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 la. Ah.